Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At pati na rin po sa inyong mga taga-subaybay sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Naisipan ko pong ibahagi ang kwento ko upang kahit papano ay makapagbigay ng inspirasyon at aral. Sa karanasan ko kasing ito ay napatunayan ko kung gaano kalaki ang pagmamahal ng tatay ko sa akin. At totoo, naggagawin ng ama o magulang ang lahat para sa kabutihan ng kanyang anak. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kenzo. At ito ang aking kwento. Sanggol pa lamang ako nang pumanaw ang aking ina. Ang hinala ni tatay ay nabinat ang nanay ko matapos akong ipanganak. Bigla na lang daw kasing tinamaan ng mataas na lagnat ang nanay ko ilang linggo matapos niyang manganak hanggang sa binawian na siya ng buhay. Simula noon ay ang tatay kong si Erning na ang bumuhay at nag-alaga sa akin. Lahat ng trabaho ay ginagawa ni tatay para lamang mabuhay ako ng maayos at komportable. Mula sa pagkakarpintero, kargador, magsasaka at kung ano-ano pa. Pero dahil sa hindi siya nakatapos ng pag-aaral, ay palagi siyang nahihirapan na makahanap ng trabaho at madalas ay nakakaranas siya ng diskriminasyon dahil hindi siya marunong magbasa at sumulat. Isang hapon, habang abala ko sa paggawa ng assignment, ay dumating si tatay. Hindi muna siya pumasok sa bahay at umupo siya sandali sa labas. Kapansin-pansin ang lungkot sa kanyang mga muka. Itinigil ko muna ang aking ginagawa para lapitan siya. Umupo ako sa tabi niya. Bakit parang ang lungkot niyo po, tay? May problema po ba? Ano kasi anak? Tinanggal na ako sa trabaho ko sa pagiging janitor sa munisipyo. Nagkamali kasi ako nang inihalo sa paglilinis sa dingding. Ayun, nabakbak tuloy yung dingding ng opisina ni Mayor. Hindi ko kasi alam basahin yung mga nakasulat sa lalagyan ng mga panlinis eh. Kaya yun, nagkamali ako. Paano po ngayon yan, tay? Hindi po ba meron po kaming field trip sa susunod po na buwan? Hindi na po ba ako makakasama ron? Siyempre, makakasama ka pa rin. Maghahanap na lang ulit ako ng panibagong trabaho. Kilala mo naman ako, di ba? Hindi ako papayag na matagal akong walang trabaho. Hindi na lang po pala ako sasama sa field trip, tay. Okay lang po, kahit di po ako makasama. Para hindi ka na po mamroblema sa pambayad ko ron. Pero sabi mo anak gusto mo sumama ron, di ba? Kasi karamihan ng mga kaklase mo, sasama at papunta sila ng Maynila. Hindi ba matagal mo nang gustong makarating sa syudad? Ayos lang po, tay. Kesa naman po sumakit po ang ulo nyo sa pag-iisip kung paano po tayo makakabayad para po sa field trip ko. May mga susunod pa naman pong pagkakataon eh. Malay nyo, maganda na po ang trabaho nyo sa susunod na taon, di po ba? Napakaswerte ko talaga sa'yo, Kenzo. Napakamaunawain mo. Salamat sa Diyos dahil ikaw ang anak na ibinigay niya sa akin. Sigurado ko na kung buhay pa nanay mo ngayon, ay talaga namang ipagmamalaki ka niya ng sobra. Swerte rin naman po ako sa inyo, tay eh. Kayo po kasi ang tatay na gagawin lahat para po sa anak niya. Ginagawa niyo po ang lahat para maibigay po sa akin ang gusto ko. Pero naiintindihan ko po na may mga pagkakataon po na gaya nito na hindi po nating kontrol. Ay naku, para ka talagang matanda ko mag-isip. Salamat dahil malawak ang pangunawa mo, anak. Kayo po ang nagturo sa akin na mag-isip po ng ganito, di ba? Saka araw-araw ko po nakikita ang hirap at sakripisyo nyo para sa akin.
Kaya maliit na bagay lang po kung pipiliin kong wag munang sumama sa field trip para hindi na po kayo mahirapan sa paghanap ng pera. Maraming salamat, Kenzo. Huwag kang mag-alala. Maghahanap kagad ako ng trabaho at baka makasama ka pa sa field trip nyo. Gagawa natin yan ng paraan. Kasi hindi ko naranasan ng mga ganyang bagay. Kasi hindi naman ako nakapag-aral. Gusto ko na yung mga bagay na hindi ko naranasan nung bata pa ako ay maranasan mo. Tsaka gusto ko rin na makapagtapos ka ng pag-aaral para hindi ka magaya sa akin. Maraming salamat po talaga, Tay. Pero wag niyo pilitin po ang sarili niyo. Ayos lang po talaga ako kung di po ako makakasama sa field trip. Ay nako, bakit ba kasi ako naging tatay mo eh? Kung naging mayaman sana ang tatay mo, hindi ka makakaranas ng ganitong klase ng paghihirap. Napakabait mong bata, Kenzo. At ang batang kagaya mo ay dapat nabubuhay ng maginhawa at masaya. Masaya naman po ako, Tay, na ikaw po ang tatay ko. Saka kung papipiliin po ako ng tatay, kayo pa rin po ang pipiliin ko. Kasi kahit mahirap po tayo, ay mahal na mahal niyo naman po ako. Ano ba yan? Naiiyak tuloy ako sa sinabi mo eh. Ang mabuti pa ay magluluto na muna ako para makakain na tayo. At baka magkaiyakan pa tayo rito ng gusto. Nagsaing na po ako, Tay. Ulang na lang po ang problema natin. Ano ka mo? Aba, kailan ka pa natutong magsaing? Kanina lang po. Palagi ko po kasi kayong pinapanood kapag nagsasaing po kayo. Kaya natuto po ako. Napakatalino mo talaga. Iba yung ganyang klase ng katalinuhan na natututunan mong gawin ang isang bagay sa pamamagitan lamang ng panonood. O siya, meron pa yata tayong sardinas at itlog dyan. Itorta na lang natin yun. Sige po, Tay. Paborito ko po ang tortang sardinas. Ginulo ni tatay ang buhok ko at saka siya ngumiti sa akin. Pumasok na siya sa bahay para magluto. Ako naman ay bumalik sa paggawa ng aking assignment. Sa kabila ng kahirapan namin, masasabi ko na noong bata pa ako ay maswerte ako dahil meron akong tatay na gaya ng tatay ko. Siya ang klase ng tatay na kahit nahihirapan ay pilit na hindi yun ipapakita sa kanyang anak. Kahit napapagod na siya, ay hindi niya yun ipinapakita sa akin. Magaling magtago si tatay ng totoo niyang nararamdaman. Alam ko na ang gusto niyang ipakita sa akin ay ayos lang siya. At kaya niya ang lahat. Lingid sa kaalaman niya, palagi kong nakikita at nararamdaman kapag nahihirapan siya. May mga pagkakataon na nahuhuli ko siyang umiiyak at alam ko na iniisip niya na malas ako dahil siya ang naging tatay ko. Pero para sa akin, ako ang pinakamaswerteng anak sa buong mundo dahil nagkaroon ako ng tatay na kahit nahihirapan na ay gagawin pa rin ang lahat para maging maayos ang aking buhay at hindi ako mahirapan. Lumipas ang ilang araw at alam ko na araw-araw naghahanap si tatay ng trabaho. Tuwing umuwi ako mula sa school, ay madalas na naaabutan ko si tatay na nakatulala at malalim ang iniisip. Alam ko na wala pa rin siyang nahahanap na trabaho. Kaya naman, namumroblema siya. Bilang isang anak, ay gusto kong makatulong kahit papano sa tatay ko. Doon ko naalala ang napakaraming anting-anting ng lolo Fabian ko nung nabubuhay pa siya. Dati kasing kilalang mahusay na antingero ang lolo ko. Halos lahat ng uri ng anting-anting ay meron siya at nakatabi ang mga yon sa isang baul na nasa ilalim ng aming papag. Isang umaga, naunang umalis si tatay ng bahay, kaya mag-isa kong naiwan. Pumuslit ako ng isang anting-anting at ibinenta ko yun sa halagang 100 piso kay Aling Miding na may tindahan sa aming lugar.
Sinabi ko sa kanya na pampaswerte yon sa negosyo, kaya hindi ako nahirapang ibenta yon sa kanya. Binili ko ng bigas at delata ang pinagbentahan ko. Ang natira naman ay itinabi ko para meron akong pambaon sa school. Nang dumating si tatay, ng bandang hapon, ay alam ko na wala pa rin siyang nahanap na trabaho dahil malungkot ang mukha niya. Kumusta po ang paghahanap niyo ng trabaho, tay? Hindi maganda. Minamalas yata ako ngayon. Wala nang tumatanggap sa akin. Kahit sa sakahan ni Mang Tonyo, ay hindi rin ako nakapasok kasi hindi raw siya kulang ng trabador. Aba, hindi ko na alam ang gagawin ko, anak. Magtiyaga lang po kayo at makakahanap din po kayo ng trabaho, tay. Ewan ko, Kenzo. Mahirap pala talaga kapag hindi marunong magbasa at magsulat. May iba kasi na hindi tinitignan kung ano ang kaya kong gawin sa trabaho. Kapag nalaman nilang no read no write ako, ay parang iniisip kagad nila na hindi nila ako maaasahan sa trabaho. Hayaan niyo po sila. Sila po ang nawalan kasi hindi nila alam kung gaano po kayo kasipag magtrabaho. Salamat anak dahil pinapalakas mo ang loob ko. Ikaw lang talaga ang inspirasyon ko kung bakit ako nabubuhay, anak. Kaya lang, ang alam ko ay ubos na ang bigas natin at wala na tayong pang-ulam. Mangungutang na lang muna ulit ako kay Aling Miding ng hapunan natin. Sana ay pautangin pa niya tayo, kahit ang haba na ng listahan natin sa kanya. Huwag na po kayong umutang sa kanya, tay. Meron na po tayong bigas at 2 lata po ng sardinas. Ha? Sigurado ka ba? Eh bago ako umalis kanina ay tinignan ko pa ang bigasan natin at wala na yung laman. Meron bang namigay kanina ng bigas at delata? Si Kapitan ba? Hindi po, tay. Pinaitabi po kasi akong pera. Inipon ko po yun para sana pambaon ko sa field trip. Pero dahil hindi na po ako sasama ron, ginastos ko na lang po. Anak, hindi mo na sana ginalaw ang ipon mo. At ginamit mo na lang sana yon na pambaon mo sa school. Ayos lang po, tay. Kesa naman po magutom po tayo, di ba? Napangiti si tatay sa sinabi ko at nagpasalamat siya sa akin. Nakonsensya ako sa ginawa kong pagsisinungaling sa kanya. Hindi ko kasi alam kung magagalit siya sa akin kapag sinabi ko na ibinenta ko ang isa sa mga anting-anting ni Lolo Fabian. Kaya kami may pagkain sa gabing yon. Nang sumunod na araw, ay muli akong nagbenta ng anting-anting. Isang anting-anting ang naibenta ko sa guro ko na para naman sa pangontra sa masasamang elemento. Naibenta ko yun sa halagang 150 pesos. Natuwa ako dahil mas malaki ang kinita ko. Muli akong bumili ng bigas at delata para merong kaming pagkain ni tatay. Pagdating ni tatay mula sa paghahanap ng trabaho, ay naabutan niya akong nagsasaing. Tamang-tama po ang dating nyo, tay. Kasi nagsasaing na po ako. Aba, may bigas at mga delata na naman tayo? Opo, bumili po ulit ako mula po sa inipon kong pera. Ilang libo na bang naipon mo at parang araw-araw yata may pambili ka ng bigas? Hindi naman po libo-libo, tay. Konti lang po yun. Umamin ka nga sa akin, Kenzo. Saan ka ba kumukuha ng pambili ng bigas at delata? Magsabi ka nga sa akin ng totoo, anak. Ay, tay, kumusta po pala ang paghahanap nyo ng trabaho? Huwag mong iniiba ang usapan. Sagutin mo ang tanong ko, Kenzo. Alam mong isa sa mga pinakaayaw ko ay nagsisinungaling ka. 2 na nga lang tayo magkasama tapos maglilihiman pa tayo. Hindi ako nakapagsalita. Natakot ako kasi yun ang unang beses na para bang pinagalitan ako ng tatay ko. Napayuko ako at wala akong ideya kung paano aamin sa kanya. Nagkaroon ako ng pakiramdam na mas lalo siyang magagalit sa akin kapag inamin ko na nagbenta ako ng mga anting-anting ni Lolo Fabian. O ano? Hindi ka makapagsalita kasi alam mo may ginawa kang mali. Ganito na lang,
Padaliin natin ang pag-amin mo sa akin ng totoo. Kanina, habang pauwi ako rito sa bahay, ay tinawag ako ni Aling Miding. Ang akala ko ay sisingilin niya ako sa utang natin sa kanya. Pero nagtaka ako kasi ang sabi niya ay burado na ang lahat ng utang natin sa kanya. Nagpasalamat siya sa akin kasi epektibo raw yung anting-anting na ibinenta mo sa kanya nung isang araw. Simula raw nung isinabit niya yon sa tindahan niya, ay marami na ang bumibili sa kanya. Kaya ngayon umaming ka sa akin. Totoo bang nagbenta ka ng anting-anting ng lolo mo kay Aling Miding? Opo, Tay. Totoo po. Kenzo naman, bakit mo ginawa yun? Alam mo naman anak, kung gaano ka-importante sa lolo mo ang mga anting-anting na yun, hindi ba? Bago siya mamatay ay sinabi niya na ingatan natin ang mga yun. Tapos ay ibinenta mo lang. Sorry po. Gusto ko lang po kasi makatulong sa inyo, Tay eh. Alam ko po kasi na sumasakit na po ang ulo nyo kung saan po tayo kukuha ng pera para pambili po natin ng pagkain. Wala po ako masamang intensyon, Tay. Gusto ko lang po talagang makatulong. Naiintindihan kung gusto mo kong tulungan. Pero anak naman, ginagawa ko naman ang lahat para makahanap ako ng trabaho. Pero hindi po ba? Dapat po ay matuwa tayo. Kasi nakatulong po yung anting-anting ni Lolo kay Aling Miding. Tapos dahil dun po, ay wala na po tayong utang sa kanya, di po ba? Kahit na pa eh. Hindi ipinagkatiwala ni tatay sa atin ang mga anting-anting niya para pagkakitaan natin. Sigurado ako na kung nasan man siya ngayon, ay hindi siya natutuwa sa ginawa mo. Hindi po ba? Wala naman po sinabi si Lolo na hindi natin pwedeng ibenta ang mga anting-anting niya. Kahit na pa eh. Huwag ka na nga mga tuwiran at tanggapin mo na lang na mali ang ginawa mo. Magsabi ka na totoo. Ilang anting-anting na ang naibenta mo? 2 lang po. Isa po kay Aling Miding at kay Teacher Elena. Diyos ko, 2 na pala. Basta simula ngayon, ay hindi ka na pwedeng magbenta ng anting-anting ng lolo mo. Nagkakaintindihan ba tayong dalawa? Opo, Tay, pangako po. Hindi na po ako magbibenta ng anting-anting ni Lolo Fabian. Aasahan kung tutuparin mo ang ipinangako mong yan. Kapag inulit mo pa yon, ay talagang magagalit na ako sa'yo. Sa gitna ng pag-uusap namin ni tatay, ay dumating si Mang Estong. Umiiyak siya at ang sabi niya ay nalaman niya kay Aling Miding na nagbenta kami ng anting-anting. Kaniya ay ginagambala ng isang kapre ang anak niyang dalaga at tila ba nawawala na yon sa katinuan. Humiling siya na baka meron kaming anting-anting na proteksyon sa mga ganung uri ng nilalang. Sinabi ni tatay kay Mang Estong na hindi na kami nagbebenta ng anting-anting dahil yun ay pinagkatiwala sa amin ni Lolo Fabian. Pero biglang lumuhod si Mang Estong at nagmakaawa. Yun na ang naging dahilan para lumambot ang puso ni tatay. Binuksan niya ang baul kung saan nakalagay ang mga anting-anting ni Lolo Fabian at kinuha niya ang pangontra sa mga nilalang na gaya ng kapre at inabot niya yon kay Mang Estong. Matapos magbayad ni Mang Estong ay labis ang kanyang pasasalamat sa amin. Nang nakaalis na si Mang Estong ay tumingin si tatay sa akin. Sabay iling. Ang akala ko po ba, Tay, hindi natin ipagbibenta ang mga anting-anting ni Lolo? Sige nga, sa tingin mo ba matatanggihan ko pa si Estong? Gayong lumuod na siya sa akin at nagmakaawa. Aba, tatay din ako. At naramdaman ko kung gaano niya kagustong tulungan at iligtas ang kanyang anak. Nakita mo na ang ginawa mo, Kenzo. Nang dahil sa pinagbentahan mo si Aling Miding ng anting-anting, ay inisip tuloy ng mga tao na nagbebenta talaga tayo noon. Sorry po talaga, Tay. Hindi ko naman po inakala na ipagsasabi po yun ni Aling Miding eh. Basta. Huli na sa Estong. Hindi na tayo magbebenta ng anting-anting ni tatay. Pakiramdam ko tuloy eh.
nilalapastangan natin ang kanyang mga alaala at ang mga pinagdaanan niya para magkaroon siya ng ganong karaming anting-anting. Hindi ko na kinontra ang tatay ko sa kung anong naging desisyon niya. Bilang anak, ay alam kong kailangan kong sundin kung ano ang sinabi ng tatay ko. Ipinagdasal ko na lamang na sana ay makahanap na si tatay ng trabaho nang sa ganun ay hindi na ako matukso na magbenta ulit ng anting-anting ni Lolo Fabian. Kinabukasan ng umaga, wala akong pasok sa eskwelahan, pero maaga pa rin akong gumising dahil yun ang araw na maglalaba kami ni tatay ng marurumi naming mga damit. Habang naghahain ng almusal si tatay, ay napansin ko na para bang balisa siya. Hanggang sa kumakain na kami, ay parang wala siya sa kanyang sarili. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili ko na mag-usisa. Tay, ayos lang po ba kayo? Parang kanina pa po kasi kayo nakatulala eh. Hindi ko alam kung maniniwala ka sa sasabihin ko. Pero kagabi, ay napanaginipan ko ang Lolo Fabian mo. Talaga po? Pero ano naman po ang dahilan kung bakit parang wala ka po sa sarili nyo? Normal lang naman po na mapanaginipan nyo po si Lolo, di ba? Oo nga. Pero pakiramdam ko, ay sinadya niyang magpakita sa panaginip ko dahil meron siyang gustong sabihin tungkol sa pinag-usapan natin kahapon. Yung tungkol po ba sa pagbebenta ng mga anting-anting niya? Naku, nagalit po ba si Lolo sa akin? Ano po kaya kung pumunta tayo mamaya sa sementeryo para dalawin siya? Hingi lang po ako ng sorry sa kanya, tay. Hindi. Hindi siya nagalit sa'yo. Ang totoo, sinabi niya na masaya siya na ibinenta mo ang mga yon at nakatulong yun sa mga taong pinagbentahan mo. Ang sabi pa niya, kesa nakaimbak lang ang mga anting-anting niya, ay mas makabubuti kung mapapakinabangan nyo ng ibang tao. Tapos ang sabi pa niya, walang kaso kung ibibenta natin ang mga yon at pagkakakitaan natin. Kung ganon, meron na po tayong basbas mula kay Lolo kung sakaling ibibenta po natin ang mga anting-anting niya. Akala ko talaga nagalit siya sa akin. Natakot pa naman ako kanina na baka multuin niya ako. Pakiramdam ko nga ang gusto ni tatay ay makatulong tayo sa mga taong nangangailangan sa pamamagitan ng mga anting-anting niya. At habang ginagawa natin yon, kumikita rin tayo para kahit papano ay makaraos tayo sa buhay natin. Pagkatapos namin mag-almusal ni tatay, ay binuksan namin ang baul na kinalalagyan ng mga anting-anting ni Lolo Fabian. Pinaghiwa-hiwalay namin ang mga anting-anting base sa gamit nila. Merong pang-iwas sa sakit, pangontra sa mga elemento at pantaboy ng aswang. Nang sandaling yung kasi, ay nagdesisyon na si tatay na sundin ang sinabi ni Lolo sa panaginip niya. Sandali, nasa na yun? Bakit hindi ko yun makita dito sa baul? Ano pong nawawala, tay? Yung anting-anting na mula sa pangil ng gabunan, hindi ko makita. Hindi po ba yun yung anting-anting po ni Lolo Fabian na ginagamit niya dati sa pakikipaglaban sa mga aswang? Natatandaan ko po na nagbibigay po yun ng matinding lakas kay Lolo. Walang aswang po ang umbra sa kanya dahil sa anting-anting na yun. Tama ka dyan, Kenzo. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit wala yun dito sa baul. Umamin ka nga sa akin, ipinagbenta mo rin ba yun? Naku, hindi po, Pexman, tay. Saka bakit ko naman po yun ibibenta? Alam ko naman po sobrang mahalaga kay Lolo ng anting-anting na yun. Hindi kaya may ibang lugar na pinagtaguan nun si tatay? Siguro po tama ka, tay. Siyempre, yun ang pinakamalakas na anting-anting ni Lolo. Kaya sa iba niya yun tinago. Pero saan naman kaya itatago yun ni Lolo? Hindi ko rin alam. Pero di bale, hindi rin naman natin yung pwedeng ibenta dahil sigurado ako na hindi yung kakailanganin ng mga taong lalapit sa atin. Pero, wala na po bang anting-anting si Lolo na pampaswerte? Yung kapag ginamit natin, ay lalapitan po tayo ng swerte. Malay nyo, yun na po ang sagot para makahanap ka na po ng magandang trabaho. Isa lang ang ganong anting-anting ni tatay at ipinagbenta mo pa yung kay Aling Miding.
Puro pangunta at pantaboy na lang sa kung ano-ano ang natitirang anting-anting dito. At hindi na natin pwedeng bawiin yung kay Aling Miding dahil sa kanya na yon. Isa pa, nakakahiya kung kukunin natin yung sa kanya kung kailan nagiging maayos na ang kita niya sa kanyang tindahan. Sayang pala. Dapat pala naisip ko na yung dati pa. Eh di sana tayo ang siniswerte ngayon. Pero hindi bale. Ang sabi naman po ni Lolo sa panaginip nyo ay gamitin natin ang mga anting-anting niya para kumita ng pera habang nakakatulong sa ibang tao. Wala naman po siyang sinabi na gamitin po natin ang mga ito. Tama ka. Kaya simula ngayon ay ibibenta na natin ang mga to. Pero pipiliin natin ang mga taong karapat-dapat. Ibibigay lang natin ang mga anting-anting na to sa alam nating nangangailangan talaga at hindi sasamantalahin ang taglay na kapangyarihan ng mga ito. Nang sumunod na araw ay inihanda namin ni Tatay ang aming sarili sa mga taong lalapit sa amin para bumili ng anting-anting. Sa loob lamang ng 1 linggo ay 2 tao na agad ang nagpunta sa bahay para hingin ang aming tulong. Ang isa ay para sa anak niya na palaging nagkakasakit at ang isa naman ay para sa ginagambala ng itim na duwende. Masaya pala na kumita ng pera habang nakakatulong sa kapwa. Sigurado ko na kung nasaan man si Lolo Fabian ay napakasaya niya dahil napapakinabangan namin ni Tatay at ng ibang tao ang mga anting-anting na kanyang iniwan. Isang hapon, habang pauwi ako sa bahay mula sa school, ay napansin ko na may pinagkakaguluhan ang mga tao sa Talahiban na malapit sa maliit na simbahan. Hindi ko yun pinansin at nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa nakauwi na ako sa bahay namin. Naabutan ko si Tatay na nagsasaing hanggang sa lumapit ako sa kanya at nagmano. O ano, kumusta naman ang buong araw mo sa eskwelahan, anak? Ayos lang po. Nagkaroon nga po kami ng surprise quiz at ako nakakuha ng pinakamataas na score. Aba, ang galing mo talaga, anak. Ilan ba ang score na nakuha mo? 20 po. Ilan ba ang sinagutan nyo lahat? 100 po. Ano? 1 to 100 tapos 20 lang ang nakuha mo? Opo. Pero ako naman po ang pinaka-highest. Yung iba pa nga po, 0 ang nakuha Kasi hindi po kami handa. Bakit kasi hindi ata kayo nag-review? Kaya nga po surprise quiz, di ba? Wala po kaming alam na magpapaquiz po pala yung teacher namin. Sa bagay, tama ka naman. Pero ayos lang yan. Ang importante ay ikaw ang nakakuha ng pinakamataas na marka. Oo nga pala, meron akong magandang balita sa'yo. May nahanap na akong trabaho. Talaga po? Ano pong trabaho, Tay? Tinanggap ako ni Sir Waldo sa taniman niya ng mais. Bukas daw ay magsisimula na ako. Sabi ko naman po kasi sa inyo makakahanap din po kayo ng ibang trabaho. Pero, paano na po yung pagtitinda po natin ng mga anting-anting ni Lolo? Itutuloy pa rin natin yun. Hindi naman araw-araw ay merong bumibili sa atin, di ba? Sa bagay, tama po kayo. Saka, hindi po pwedeng umasa lang po tayo sa mga anting-anting ni Lolo. Ay, maiba po pala ako, Tay. Napadaan po kasi ako sa may simbahan kanina. May pinagkakaguluhan po yung mga tao doon sa Talayban na malapit po sa simbahan. Alam niyo po ba kung ano po nangyari doon? Mabuti na lamang pala't ipinaalala mo yan sa akin. Isa pa yan sa kailangan kong sabihin sa'yo. Kaya nagkakagulo mga tao ron ay dahil may natagpo ang patay. Yung binatabang anak ni Kapitan. Natagpuan doon sa may Talahiban. Ano po? Ano raw po nangyari sa anak ni Kapitan? Bakit po namatay? Ang sabi ng iba, aswang daw ang pumatay doon. Paano? Nakita nila na wakwak ang tiyan at wala nang laman loob. Putlang-putla nga raw ang buong katawan na para bang inubos ang lahat ng dugo nito. Nakakakilabot nga nung nakita ko Hindi na ako nakatagal kasi hindi ako sanay na makakita ng ganun. Tay, hindi po kaya bumalik na si Aling Mirna dito sa baryo natin?
Baka po siya yung pumatay po sa anak ni Kapitan. At bakit naman siya babalik dito matapos siya muntik ng patayin ng mga tao rito? Isa pa, sugatan siya nang nakatakas siya. Nakipaglaban ng lolo mo sa kanya noon. At sigurado ako na hanggang ngayon ay takot pa rin siyang bumalik dito. Pero baka po nagpahinga lang siya at nagpalakas. Saka po siya bumalik dito para magiganti. Matindi pong ginawa ng mga tao sa kanya dito at imposible pong hindi siya nagtalim ng galit sa ating lahat. Aba oo nga no. May posibilidad yung mga sinabi mo. Napakatalino mo talaga anak. Pero kung totoo ang sinabi mo, ay nasa malaking panganib ang ating lugar. Kung nagpalakas talaga si Aling Mirna, baka wala tayong maging laban sa kanya pa nagkataon. Yung pong anting-anting ni Lolo, yung gawa po sa pangil ng gabunan. Pwede po natin gamitin yun para labanan po si Aling Mirna. Pero hindi ba't nawawala nga ang anting-anting na yun na hindi nga natin alam kung saan yun itinago ni tatay? Nang sandaling yun, ay nakaramdam ako ng takot. Isang takot na alam kong matagal bago mawala. At mawawala lamang kapag nasiguro naming wala na ang aswang na posibleng nasa lugar namin. 6 na taon pa lang ako nang naggasik ng lagim si Aling Mirna sa aming lugar. Nung una, inakala naming lahat na isa lamang siyang normal na matandang babae na ayaw makipag-usap sa mga tao. Pero, nang dahil sa anting-anting ni Lolo Fabian na gawa sa pangil ng gabunan, ay nalantad ang katotohanan kung ano talaga si Aling Mirna. Isa siyang aswang at siya ang salarin sa mga karumal-dumal na patayan na nangyari noon sa aming lugar. Ipinaalam ni Lolo Fabian sa mga tao na isang aswang si Aling Mirna. Hinuli siya ng mga tao at balak na sunugin, pero nakatakas siya at tinugi siya ni Lolo Fabian. Walang naging laban si Aling Mirna kay Lolo, pero sa kasamaang palad ay nakatakas si Aling Mirna. Lumipas ang napakaraming taon at hindi na kailanman bumalik pa si Aling Mirna sa aming baryo. Magmula noon ay bumalik na ang katahimikan sa lugar namin at hindi ako makapaniwala na may posibilidad na bumalik na si Aling Mirna para magiganti. Nakakatakot yun, lalo na't wala na si Lolo Fabian na may kakayahan makipaglaban sa mga aswang. Mabilis na kumalat sa lugar namin ang balita na pinatay ng aswang ang anak ni Kapitan. May mga nagsabi rin na baka bumalik na si Aling Mirna at nasa paligid lang namin siya at lihim na nagmamatsyag. Lahat kami ay naging maingat, lalo na tuwing sasapit ang gabi. May ilan na bumili sa amin ni tatay ng anting-anting na pangontra sa aswang. Pinili ni tatay ang mga taong sa tingin niya ay mas nangangailangan, gaya na lamang ng matatanda na walang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang sarili. Umasa ako na ang binatang anak ni Kapitan ang huling magiging biktima ng aswang, pero hindi pala. Makalipas ang halos 1 linggo, ay isang bangkay naman ng babae ang natagpuan at malinaw din na isang aswang ang pumatay sa kanya. Hanggang isang araw, nagpatawag ang aming kapitan ng pagpupulong sa plaza. Dahil nagtataka kami kung para saan ang biglaang pagpupulong, ay pumunta kami roon ni tatay. Ang daming tao, tay. Ano kayang sasabihin ni Kapitan sa atin? Hindi kaya mamimigay siya ng bigas at dilata? Sa tingin ko hindi siya mamimigay ng kung anuman. Baka may sasabihin siya sa atin tungkol sa pagsalakay ng aswang. 2 na naging biktima, kaya hindi na talaga to dapat baliwalain. Tumahimik na kami nang umakyat na si Kapitan Dado sa maliit na entabladong gawa sa kahoy na nasa harapan ng mga tao. Nagtaka ko
kung sino ang matangkad na lalaki na kasama niya. Brusko ang itsura ng lalaki dahil sa makapal niyang bigote at balbas. Matalim siyang tumingin na parabang hindi siya marunong umiti. Magandang umaga sa inyong lahat. Kahit alam ko na simula na nagkaroon ng 2 biktima ang aswang, ay hindi na naging maganda ang umaga nating lahat dito sa ating barangay. Masakit para sa akin na isa ang anak ko sa naging biktima ng walang iyang aswang na yon. Pero hindi ako maaaring magpalugmok sa pagluluksa at kalungkutan dahil alam ko may mga tao kung dapat na protektahan. Alam kong lahat tayo dito ay natatakot. At dahil matagal nang namayapa si Mang Pabian na siyang tagapagtanggol natin nun sa mga aswang, ay wala na sa atin ang may tapang na humarap pa sa aswang. Kaya naman naisipan kong hingi ng tulong ng isang matapang na manunugis. Nasa tabi ko ang manunugis sa sinasabi ko. Ang pangalan niya ay si Santiago. Nagpalakpakan ang mga tao at kasama na kami ron ni tatay. Humakbang ng isa si Santiago upang mas makita siya ng mga tao. Ay totoo niyan. Nakarating sa akin ang hindi magandang nangyayari rito sa baryo nyo. Kaya naman, naisipan ko magpunta rito upang tulungan kayo. Nang nagkausap kami ni Kapitan Dado, ay nalaman ko ang mga nangyayari. Naging malinaw sa akin na isang aswang nga ang pumatay sa mga biktima. Hindi malabong madadagdagan ang mga magiging biktima. Dahil hanggang ngayon, ay buhay pa rin ang aswang na yun. Pero kailangan ko pa rin ang tulong nyo. Dapat tayo magtulungan para madali ko mapaslang ang aswang. Mas makabubuti kung hindi kayo lalabas ng inyong tahanan tuwing gabi. Alam naman nating lahat na sa ganung oras, umatake ang aswang. Isang matandang babae ang nagtanong kay Kapitan kung may kakayahan ba talaga si Santiago na patayin ng aswang. May tiwala ako kay Santiago. Kahit kakakilala ko pa lang sa kanya. Sinabi niya sa akin na matagal na siyang nanunugis at talagang nagpupunta siya sa mga lugar na ginugulo ng aswang. At huwag tayo mag-alala. Wala tayong babayaran sa kanya. Libre ang serbisyo niya. Tama ang narinig niyo. Hindi ako naniningil sa ginagawa ko. Dahil ito ay isang tungkulin na sinumpang ko sa libingan ng aking tatay na dati ring isang kilalang manunugis. Nangako ko na gagawin ko ang lahat para bumalik ang kapayapaan at katahimikan dito sa inyong lugar. Muli naming pinalakpakan si Santiago. Pakiramdam ko ay isang bayani ang nasa aming harapan. Isang bayani na magiging susi para mamatay ang aswang na nagdudulot ng kamatayan sa aming baryo. Matapos ang pagpupulong ay sabay-sabay na umalis ang mga tao. Nagtaka ko nang imbis na umuwi na ay naglakad si tatay papunta sa entablado. Sinundan ko siya at doon ko nalaman na sasalubungin pala niya si Kapitan Dado at Santiago sa pagbaba sa entablado. Magandang araw ho, Kapitan Dado. At sa inyo na rin, Santiago. Erning, ikaw pala yan. Kumusta na kayo ng anak mo si Kenzo? Medyo natatakot din po kami sa nangyayari dito sa atin. Oo nga pala, Santiago, ito si Erning. Anak siya nung sinasabi ko sa iyo na antingero na dating nakikipaglaban sa mga aswang dito sa baryo namin. Si Pabian, sa kasamang palad nga lang, ay matagal na siyang pumanaw. Oo nga pala, Erning. Ang balita ko ay binibenta niyo na mga anting-anting ng tatay mo. Totoo ba yon? Oo, opo.
Mangyaring nagpakita po kasi si tatay sa panaginip at sabi niya po ganun daw po ang gawin ko. Karamihan po ay puro proteksyon laban sa mga aswang ang binibili sa amin. Kung gusto niyo po, ibibigyan ko rin po kayo eh. Hindi na kailangan. Ibigay mo na lang ang para sa akin sa mas nangangailangan. Isa pa, sa bahay ko titira si Santiago habang tinutugis niya yung aswang. Sigurado naman ako na ligtas ako sa bahay ko dahil kasama ko siya. Kung sa bagay, tama po kayo. Ang totoo nga po niyan eh, hindi namin basta-basta ibinibenta ang mga anting-anting na proteksyon laban sa mga aswang. Ibinibenta po namin yon sa mga tao pong tingin namin ay mas nangangailangan. Pero, meron pa po pala akong sasabihin sa inyo, Kapitan. Ano ba yon? Naisip po kasi namin ni Kenzo na baka po yung aswang na nandito ngayon sa atin ay si Aling Mirna. Ano ka, boss? Si Mirna? Yung huling aswang na nakalaban ni Fabian. Tama ba ako? Ganun na nga ho, Kapitan Dado. Kung natatandaan niyo po ay nakatakas siya at hindi siya nagawang patay ni tatay. Naisip po namin na baka nagbalik na po siya rito sa atin para maghigante sa ginawa ng mga tao rito sa kanya. Hindi po ba may posibilidad na tama ang hinala namin ni Kenzo? Oo nga naman. Malaki ang posibilidad na tama kayo. Kung bakit ba naman kasi hindi pa natuluyan ang Mirna na yon? Pinoproblema tuloy natin siya ngayon. Sandali lang ho, mawalang galang na po sa inyo. Pero sino ba ang Mirna na pinag-uusapan ninyo? Mamaya ko na sasabihin sa iyo, Santiago. Ikikwento ko sa iyo ang lahat ng tungkol kay Mirna. Sa ngayon ay mas makabubuti na magpahinga ka na dahil alam kong malayo pang yung pinanggalingan. Erning, maraming salamat sa impormasyon na sinabi mo. Malaking tulong para sa atin kung alam natin kung sino ang kalaban natin. O siya, mauuna na kami ni Santiago at kailangan niya nang magpahinga dahil mamayang gabi ay agad siyang sasabak sa pagtugi sa aswang. Sige po. O paano, Santiago? Maraming salamat sa pagdating mo sa baryo namin. Naniniwala ako na matatalo mo ang aswang at yung mga sinabi mo sa amin kanina ang talagang nagbigay sa amin ng pag-asa. Tumangulang si Santiago bilang tugon. Matapos yun ay umalis na sina Kapitan Dado at Santiago. Sinundan namin sila ng tingin ni tatay. Tay, hindi na pala tayo dapat mag-alala, no? Kasi meron ng manunugis dito sa baryo natin. Tama ka. Pero hindi ibig sabihin nun ay dapat na tayong maging kampante. May aswang man o wala, ay dapat pa rin tayo mag-ingat. Tara na, umuwi na tayo anak. At kailangan ko na rin mag-asikaso. Papasok pa ako sa trabaho. Ikaw ba? Mauhuli ka na pala sa school. Wala po kaming pasok ngayon. Holiday po kasi. Ganun ba? Kung ganun, ikaw muna ang bahala sa bahay, Tara na, umuwi na tayo. Habang naglalakad kami ni tatay pauwi, ay may saya akong naramdaman dahil sa pagdating ni Santiago sa aming lugar. Sa tindig pa lang niya, ay nasabi ko na kagad na mahusay siyang makipaglaban sa aswang. At umasa ako na siya na talaga ang magiging dahilan para muling bumalik sa normal ang buhay naming lahat. Nang nakauwi na kami sa bahay, ay mabilis na nag-asikaso si tatay para magtungo sa taniman ng mais ni Mang Waldo. Natuwa ako dahil hindi na siya malungkot at alam ko na ang dahilan nun dahil meron na ulit siyang trabaho. Aalis na ako, Kenzo, Ikaw na munang bahala rito sa bahay natin. Iprito mo na lang yung isda dyan para may ulam ka mamayang tanghali. Mag-iingat ka sa pagluluto, At baka mamaya masunog itong bahay natin. Huwag po kayo mag-alala. Ako pong bahala rito. Ay, tay, paano pala kapag merong bumili ng anting-anting? Panigurado may pupunta po rito para bumili po ng proteksyon sa aswang. Marunong ka naman tumingin kung kailangan talaga ng isang tao ang anting-anting, di ba? Kapag alam mong malakas pa ang bibili, abay wag mong pagbibilhan. Pero kapag matanda na o kaya ay meron kapansanan, pagbilan mo kagad. Alam mo naman yan. May tiwala ako sa iyo, O sige na.
Aalis na ako at baka mahuli pa ako sa oras ng trabaho ko. Mag-iingat ka rito at huwag kang magpapapasok nang hindi mo kilala. Opo, Tay. Mag-iingat din po kayo. Hindi nagtagal ay umalis na si tatay at naiwan akong mag-isa sa bahay. Kahit gusto kong makipaglaro sa labas, ay pinigilan ko ang sarili ko. Kailangan kasi na merong tao sa bahay, lalo na't may posibilidad na may magpupunta roon para bumili ng anting-anting. At hindi nga ako nagkamali. Ilang minuto pa lang, pagkaalis ni tatay, ay isang matandang babae ang dumating para bumili ng anting-anting na proteksyon sa aswang. Pinagbilhan ko siya at labis ang kasiyahan niya dahil aniya ay hindi na siya mangangamba tuwing gabi na baka siya na ang sunod na magiging biktima ng aswang. Habang umaalis ang matandang babae, ay napansin ko si Santiago na nakatayo sa labas ng aming bakuran. Nagtaka ko kung anong ginagawa niya roon. Maya-maya pa ay naglakad siya palapit habang nakatayo ako sa pintuan. Mang Santiago, kayo po pala. May kailangan po ba kayo? Yung matandang babaeng kausap mo kanina, bumili ba siya sa'yo ng anting-anting na pangunta sa aswang? Opo. Pinagbilang ko po siya kasi alam ko pong kailangan niya yun eh. Mahina na po kasi siya at hindi niya po kayang ipagtanggol ang sarili niya. Tama. Magandang ginagawa niyo. Malaking tulong yan para maramdaman ng mga walang kalaban-laban na ligtas sila. Teka lang, nasan pala ang tatay mo? Parang di ko siya nakikita rito Nasa trabaho po siya ngayon. Kung ganun, mag-isa ka lang pala kayo dito. Pwede ba akong pumasok? Ha? Bakit naman po kayo papasok? Bakit hindi ba pwede? Nauuhaw kasi ako Baka pwede makainom ako ng tubig. Sige po, pasok po kayo. Pasensya na nga lang po kayo at maliit lang po ang bahay namin. Nilagpasan ako ni Santiago at kusa siyang umupo sa upuang gawa sa kawayan. Nagmamadali naman akong kumuha ng isang baso ng tubig sa kusina at inilapag ko yun sa maliit na lamesa sa harapan ni Santiago. Yan na po ang tubig niyo, Mang Santiago. Pasensya na po at hindi po yan malamig. Totoo bang dating antingero ang lolo mo? Si Lolo Fabian po? Aba, opo. Isa po siyang antingero at lahat po ng anting-anting na ibinibenta namin ay siya po ang may-ari. Yung aswang na huling nakalaban ng lolo mo, si Mirna. Pwede mo ba akong kwentuhan ng tungkol sa kanya? Hindi po ba sabi ni Kapitan ay siya na po magkikwento sa inyo ng tungkol kay Aling Mirna? Hindi niyo pa po ba siya nakakausap? Tungkol po kay Aling Mirna? Nakwento niya na sa akin ang tungkol sa aswang na yon. Pero sa palagay ko, limitado lang ang alam niya Gusto kong marinig ang kwento mo tungkol kay Mirna. Mula sa apo ng taong muntik nang pumatay kay Mirna. Pero baka konti lang po masabi ko sa inyo. Kasi sobrang bata pa po ako nung nandito po si Aling Mirna. Ano po bang gusto niyo malaman tungkol sa kanya? Kung ano naging buhay niyo rito noon. Kung ano siya, bago at pagkatapos niyong nalaman na isa siyang aswang. Bago po namin malamang na aswang po si Aling Mirna, ay iwas po talaga siya sa mga tao. Wala nga po siyang kaibigan Tahimik lang po siyang namumuhay. Pero may mga patayan na po nangyayari nun dito. Nang hinala po namin, aswang po may gawa. Hanggang sa nakuha na po ni Lolo Fabian ang anting-anting na gawa sa pangil ng gabunan. Yun po ang anting-anting na ginamit po ng lolo ko para malaman kung sino po ang aswang. Nang nalaman na po namin na si Aling Mirna ang aswang, ay doon na po siya hinuli po ng mga tao. Sa pagkakatanda ko nga po, ay susunugin sana siya ng mga tao, pero nakatakas siya. Sinubukan po siyang huliin ni Lolo, pero nanlaban po si Aling Mirna. Sobra pong nasugatan nun si Aling Mirna, pero nagawa pa rin po niya makatakas. Kung ganun, may posibilidad talaga na siya ang aswang na nandito ngayon.
Tama kayo ng tatay mo. Maaari niya nag-iiganti siya sa mga naranasan niya noon sa lugar na ito. Kaya siya nagbalik. Sa tingin niyo po ba, ay kaya niyo pong labanan si Aling Mirna? Matatalo niyo po ba siya? Sa ngayon, ay di ko pa masasabi yan. Masasagot ko lang ang tanong mo sa sandaling magkaharap na kami dalawa. Teka, maiba ko. Pwede ko bang makita ang mga anting-anting na ibinibenta niyo? Pwede naman po, sandali lang po at kukunin ko lang po yung baul. Sandali akong tumayo at hinila ko sa ilalim ng higaan ang baul. Binuhat ko yun at binuksan sa harapan ni Santiago. Napakarami pala talaga ng anting-anting ng lolo mo. Lahat po yan ay inipon niya. Siguro po naisip niya na darating po ang ganitong pangyayari sa aming baryo. Kaya itinabi niya po ang mga yan. Pero nasan dyan yung anting-anting na gawa sa pangil ng gabunan? Yung sinabi mo na naging dahilan para malaman nyo na aswang si Mirna. Wala po yun dito eh. Nagtataka nga po kami ni tatay kung bakit wala yun dyan sa baul. Siguro po ay may ibang lugar pong pinagtaguan nun si lolo. Mangyaring yun po kasi ang pinakamalakas at espesyal na anting-anting niya. Kapag suot po niya kasi yun, ay nagkakaroon siya ng kakaibang lakas sa tuwing nakikipaglaban siya sa aswang. Kung ganun, panlaban pala talaga sa aswang. Aganting-anting na yun. Tama po kayo. Alam niyo po, kung nandito sana yun, ay pwede po siguro naming ipagamit yun sa inyo para mas lalo po kayo lumakas. Kayo po ba, meron po ba kayong ginagamit na anting-anting o agimat kapag nakikipaglaban po kayo sa aswang? Wala. Sariling kakayaan ko lang at lakas ang ginagamit ko. Salamat pala sa pagpapatuloy mo sa akin sa bahay nyo. Kailangan ko nang umalis para ipagpatuloy ang aking pagpapahinga. Sige po, mag-iingat po kayo, Man Santiago. Ay, sandali lang po yung tubig niyo po. Hindi niyo na po nainom. Hindi ako pinansin ni Mang Santiago at nagmamadali na siya lumabas ng bahay. Napakamot ako sa likod ng ulo ko dahil ang akala ko ay iinom lang siya ng tubig kaya siya pumasok sa bahay namin. Pero mukhang ang totoo niyang pakay ay ang makakuha ng impormasyon tungkol kay Aling Mirna. Hindi ko naman yun binigyan ng ibang kahulugan dahil naisip ko na baka ang gusto ni Santiago ay mas lalong kilalanin kung sino ang kanyang kalaban. Mabilis na nakilala si Santiago sa baryo namin. Marami ang humanga sa tapang niya dahil gabi-gabi siyang lumalabas ng mag-isa habang may dalang itak upang tugisin ang aswang. Sa nakalipas na 3 gabi ay bigo si Santiago na makita ang aswang at sa kasamaang palad sa ika-4 na gabi ng pagroronda niya ay merong pinatay ang aswang. Isang gabi, habang magkatabi kami ni tatay sa higaan, ay napag-usapan namin si Mang Santiago. Grabe, tay. Kahit po pala may manunugis na rito sa atin, ay may nagiging biktima pa rin po yung aswang. Isa lang ang ibig sabihin niyan, na kailangan pa rin natin ang mag-ingat at huwag maging kampante. Tao pa rin naman si Santiago, kaya merong limitasyon ang kaya niyang gawin. At hindi sa lahat ng oras ay kaya niyang bantayan at proteksyonan ang bawat isa sa atin. Sa bagay, kahit nga po si Lolo nun, ay hindi rin naman naprotektahan yung mga naging biktima ni Aling Mirna. Kahit may mga anting-anting na po nun si Lolo, ay talagang nahirapan pa rin siyang talunin yung mga aswang na sumasalakay po dito sa atin dati. Kaya nga hindi natin dapat iasa ang kaligtasan natin sa ibang tao. Tayo pa rin talaga ang makapagliligtas sa ating mga sarili at syempre, hindi kailangan mawala ang pananampalataya natin sa Panginoong Diyos dahil yun ang pinakamabisang sandata laban sa mga masasama. Parehas kaming natigilan ni tatay nang may narinig kaming ingay sa labas ng bahay. Parang merong taong naglalakad doon. Agad na tumayo si tatay at kinuha niya ang itak sa kusina. Kinakabahan naman na sinundan ko siya. Tay, bakit may hawak po kayong itak?
Narinig mo naman siguro yung naglalakad sa labas. Malay ba natin kung aswang yun? Mabuti na, tanda tayo. Tay, natatakot po ako. Hindi naman po kayo marunong makipaglaban sa aswang, di ba? Kahit na pe, kung sakaling aswang nga talaga yun, abay gagawin ko ang lahat para hindi niya tayo masaktan o mapatay. Tumayo ako sa likod ni tatay habang nakahawak ako sa laylayan ng kanyang damit. Pumuesto naman si tatay sa tapat ng pinto at sumilip siya sa maliit na siwang. May nakikita po ba kayong aswang, Tay? Wala. Masyadong madilim sa labas. Nagulat kami nang biglang nawasak ang aming bintana. Mula roon ay pumasok ang isang aswang. Nakakatakot ang itsura niya. Halos kulay itim na ang kanyang buong katawan. Nanlilisik ang mga mata niya na kulay pula. Naglalaway siya at kitang-kita kung gaano katutulis ang mga ngipin niya na kayang-kayang pumunit ng laman. Naramdaman ko ang takot ni tatay, pero pinili pa rin niyang harapin ang aswang. Umalis ka rito! Hindi kami natatakot sa'yo! Kayang-kaya kitang patayin! Nasaan ang anting-anting na gawa sa pangil ng gamunan? Ibigay niyo yun sa akin! Teka, paano mo nalaman ang tungkol sa anting-anting na yun? Huwag ka nang magtanong. Huwag niyo akong pilitin na saktan kayo. Aalis lang ako kung dala ko ang anting-anting na yun. At bakit mo gustong kunin yun? Hindi yun magagamit ng isang aswang na gaya mo. Dahil nilikha yun para labanan naman ang gaya mong halimaw. Malakas na umangil ang aswang at bigla niyang sinunggaban si tatay. Tila nabigla si tatay sa bilis ng pangyayari, kaya wala siyang nagawa nang kagatin ng aswang ang braso niya. Malakas na sumigaw si tatay at nabitiwan niya ang itak. Malakas siyang itinulak ng aswang at bumalandra siya sa pinto. Nasira ang pinto at kahit may sugat ay agad na tumayo si tatay. Hinila ko ni tatay at lumabas kami ng bahay. Mabilis kaming tumakbo habang sumisigaw kami ng saklolo. Mabuti na lang at nakasalubong namin si Kapitan Dado at ang iba pang mga tanod. Erning, ano nangyari sa inyo? Bakit dumudugo ang braso mo? Yung aswang, nasa bahay namin yung aswang, Kapitan. Tulungan niyo po kami. Sandali lang. Hindi namin kasama si Santiago eh. Siya lang naman ang may kakayahan na makipaglaban sa aswang. Tinanong ni Kapitan Dado ang mga tanod kung alam ba ng mga yon kung nasaan si Santiago. Sinabi ng isang tanod na nagpaalam daw si Santiago na hihiwalay sa mga ito para mas madaling mahanap ang aswang. Hindi nagtagal ay bigla naman dumating si Santiago at agad na sinabi rito ni Kapitan Dado na nasa bahay namin ang aswang. Mabilis na tumakbo si Santiago papunta sa bahay habang nakasunod kami sa kanya. Pero sa kasamang palad, pagdating namin doon ay wala na ang aswang. Sumalubong sa amin ang magulong loob ng aming bahay. Para bang dinaanan yun ng malakas na bagyo. Maraming gamit ang nasira at nagkalat sa kung saan-saan. Nakatakas ang aswang. Ano ba nangyari? Paano niya kayo napasok dito? Sinira niya ang bintana namin. Tapos hinahanap niya yung anting-anting ng tatay ko. Yung gawa ba sa pangil ng gabunan? Hindi ba? Yun ang ginagamit dati ni Fabian sa pakikipaglaban sa aswang. At bakit naman yun hahanapin ng aswang? Hindi ko rin po alam, Kapitan. Kahit nga kami nagtataka kung anong gagawin niya sa anting-anting na yun. Hindi naman niya yung magagamit dahil tao lamang ang pwedeng gumamit nun. Dahil yun ay panlaban nga sa mga aswang. Hindi po kaya gustong makuha yun ng aswang? Kasi alam niya na panlaban yun sa mga aswang. Kapag po kasi nasa kanya yun, ay walang tao makakagamit nun laban sa kanya. Sa palagay ko ay tama ang sinabi ng batang yan. Mukhang yun yan dahilan kung bakit gustong kunin ng aswang. Aganting-anting na yun. Pero matanong ko lang,
Alam ba ng aswang na si Mirna ang tungkol sa anting-anting na yun? Oo, alam niya. Dahil yun ang mismong ginamit ng tatay ko para labanan siya. At para malaman na isa siyang aswang. Kung ganun, malinaw na ngayon na si Mirna nga ang aswang na nandito sa lugar niyo. Pero nasa na nga ba ang anting-anting na yun? Hindi nga namin alam eh. Ang totoo ay wala yun sa baul ng mga anting-anting ng tatay ko. Wala kaming alam kung saan yun nakatago. May naisip akong paraan. Hanapin niyo ang anting-anting na gawa sa pangil na gabunan. At kapag nahanap niyo yun, ay ibigay niyo yun sa akin nang sa ganon ay magamit ko yun laban kay Mirna. Wala kasi akong ideya kung gaano kalakas ang aswang na tinutugis ko. Kaya kailangan ko ng anting-anting na makakatulong sa akin para matalo siya. Sa tingin ko ay papayag naman si Erning sa sinabi mo. Hindi ba, Erning? Kung yun lang po ang paraan para makaligtas tayong lahat ay gagawin ko. Hayaan niyo po. At magtutulong po kami ng anak ko sa paghahanap nun. At kapag nahanap na namin yun, ay agad naming ibibigay kay Santiago. Abot langit ang takot na naramdaman ko ng gabing yon. Dahil ang buong akala ko ay katapusan na namin talaga ng tatay ko. Nang medyo humupa na ang tensyon, ay nagtulong-tulong ang mga tanod para ayusin ang pinto at bintana ng bahay namin. Si tatay naman ay sinamahan namin ni Kapitan Dado sa isang albularyo para gamutin ang sugat sa kanyang braso. Pagkatapos magamot ng sugat ni tatay, ay umuwi na kami sa aming bahay. Halos mag-uumaga na nang natapos ang pag-aayos sa pinto at bintana namin. Doon lang umalis ang mga tanod at naiwan sa amin ang napakagulo naming bahay. Grabe yung aswang na yun. Iniwanan pa talaga tayo ng trabaho. Sobrang gulo itong bahay natin, Tay. Tapos ang dami pang nasirang gamit. Talagang desperado siyang makita yung anting-anting ni Lolo. Hayaan mo na. Ang gamit napapalitan yan, pero ang buhay, hindi. Ang importante ay ligtas at buhay tayong dalawa, anak. Lalong-lalo ka na. Mabuti na lang at hindi ka niya nasaktan. Pero ayos na po ba kayo? Mukhang malalim po yung sugat sa braso niyo eh. Huwag ka mag-alala, anak. Malayo naman to sa bituka. Hindi ko to kamamatay. Pero, ang ipinagtataka ko, kung paano nakapasok dito ang aswang. Ang natatandaan ko, ang sabi nun ni tatay, ay hindi makakapasok ang isang aswang sa isang bahay kung hindi mo siya inimbitahan pumasok. Baka naman po may kakayahan yung aswang na yun na wala ang ibang aswang. Mukhang tama ang sinabi mo, anak. Pero mamaya na natin pag-usapan yan. Ang mabuti pa ay mag-ayos na tayo dito. Yung mga gamit na pwede pang ayusin, ayusin natin. Yung hindi na, itapon na lang natin. Nagsimula na kami ni tatay na ayusin ang aming bahay. Nalungkot ako. Dahil para sa mahirap na kagaya namin, ay mahirap ang magpundar ng mga gamit. Mas lalo ako nanlumo nang napansin ko ang basag na ribulto ng isang anghel na nakalagay sa aming maliit na altar. Sa pagkakatanda ko, ay binili pa yun ni Lolo Fabian sa labas ng isang lumang simbahan sa ibang probinsya. Yumuko ako para kunin ang basag na mga piraso ng anghel. Kailangan ko kasing itapon agad yun dahil baka makasugat pa yun. Pero natigilan ako nang may napansin akong maliit na puting bagay na natatakpan ng mga basag na piraso ng anghel. Kinuha ko ang bagay na yon at nanlaki ang aking mga mata. Tay! Tay, dali, tingnan niyo po to. Sandali at may inaayos ako rito. Mamaya na po yan, Tay. Ito na po muna ang unahin niyo. Bilisan niyo po. Ano ba kasi ang ipapakita mo? Ito po, oh. Hindi po ba? Ito po yung pangil ng gabunan. Diyos ko. Oo nga no. Yan nga yun. Saan mo yan nakita, anak? Doon po, sa basag po na ribulto ng anghel ni Lolo Fabian. Sa tingin ko po, ay sa loob ng ribulto ng anghel niya ito'y tinago. Parang may maganda rin po palang naging resulta yung panggugulo rito ng aswang. Kasi kung di niya nabasag, ang mga gamit dito ay hindi natin to makikita. Napakagaling talaga magtago ng lolo mo. Hindi ko akalain na doon niya itatago ang bagay na yan. Tay, ibig po ba sabihin ay pwede na natin itong ibigay kay Mang Santiago
para mas maging malakas na siya at madali na niyang matalo yung aswang? Kinuha ni tatay sa akin ang anting-anting at matiim niya yung tinignan. Ilang segundo siyang walang imik. Bakit po, tay? May problema po ba? Wala naman. Pero hindi ko alam kung bakit parang nagdadalawang isip akong ipagkatiwala to kay Santiago. Siguro ay dahil ito ang pinakapaboritong anting-anting ni tatay at mabigat para sa akin na ipagamit ito sa hindi naman nating kadugo. Pero hindi po ba kailangan po yan ni Santiago? Saka, sa magandang paraan naman po niya gagamitin yan eh. Ayos lang po yun. Saka ipapahiram lang naman po natin sa kanya yan, hindi po natin ibibigay. Sa bagay, tama ka naman sa sinabi mo. Kapag napatay na niya ang aswang, ay kukunin na ulit natin to sa kanya. Ang mabuti pa, ibigay na natin to ngayon kay Santiago. Samahan mo ako sa bahay ni Kapitan Dado ngayon. Tara anak! Tumigil muna kami ni tatay sa pag-aayos sa bahay namin at nagmamadali kaming nagtungo sa bahay ni Kapitan. Pagdating namin doon, ay agad na kumatok sa pinto. Si tatay at si Kapitan ang nagbukas sa amin. Sinabi ni tatay ang aming pakay at labis na natuwa si Kapitan sa kanyang nalaman. Aniya ay nasa labas ng bahay si Santiago at tatawagin lang ito. Pinaupo muna niya kami at saka siya umalis. Hindi nagtagal ay bumalik si Kapitan. Kasama na si Santiago. Totoo ba sinabi ni Kapitan? Nakita niyo lang anting-anting na gawa sa pangil ng gabunan. Oo, Santiago. Ito ang anting-anting na yun. Pero bago ko sana ito ipagkatiwala sa iyo, ay gusto kong ipaalam sa iyo na napaka-importante nito sa amin dahil ito ang paboritong anting-anting ng tatay ko. Ingatan mo sana ito at gamitin mo ito sa tama. Saan ko magagamitin yan? Hindi ba sa pakikipaglaban sa aswang? Wala naman akong ibang bagay na pwedeng paggamitan yan eh. At isa pa, Santiago, pansamantala lamang namin itong papagamit sa iyo. Kapag natalo mo na ang aswang, kukunin na namin ito ulit sa iyo. Walang problema. Ibabalik ko rin yan sa inyo. Sa ngayon, ay kailangan ko lang talaga ng dagdag na lakas para mabilis ko matalo yung aswang niya. Kung ganun, ay pinagkakatiwala na namin ito sa iyo. Inabot ni tatay kay Santiago ang anting-anting na gawa sa pangil ng gabunan at agad naman yung kinuha ni Santiago. Nagningning ang mga mata ni Santiago habang pinagmamasdan niya ang anting-anting. Matapos yun ay nagpaalam na kami ni tatay at habang naglalakad kami pauwi ay napansin kong tila mabigat ang loob ng tatay ko. Tay, teka lang. Bakit parang malungkot po kayo? Hindi ko talaga alam kung bakit parang mabigat ang loob ko na ibigay ang anting-anting na yung kay Santiago. Baka po dahil talagang importante yung kay Lolo. Ang isipin niyo na lang po ay yun na magiging daan para madaling matalo ni Mang Santiago yung aswang. Saka, makukuha naman po ulit natin yung kapag natapos na po ni Mang Santiago yung mission niya eh. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni tatay, habang ako naman ay mas naging kampante dahil malaki ang tiwala ko kay Santiago na sa pagkakataon na yon ay magtatagumpay siya sa pagpatay sa aswang. Mabilis na lumipas ang 1 linggo at mas naging malala ang sitwasyon sa aming baryo. Sa loob ng 1 linggo ay 4 na tao ang nagawang patay ng aswang. Katakataka yun dahil inakala namin ni tatay na wala nang magiging biktima ang aswang dahil hawak na ni Mang Santiago ang anting-anting na gawa sa pangil ng gabunan. Isang umaga, nang nagising ako, ay naabutan ko si tatay na palabas ng bahay. Mabilis akong bumangon at agad akong tumayo sa harapan niya. Saan po kayo pupunta, tay? Kay Santiago, babawiin ko sa kanya ang anting-anting. Ano po? Pero bakit po? Hindi pa ba malinaw sa'yo? Hindi niya nagagamit ng tama ang anting-anting. Umasa ako na kapag nasa kanya na yon, ay matitigil na o mababawasan na ang patayan dito. Pero ibang nangyari. Hindi biro ang dami ng pinatay ng aswang sa loob lamang ng 1 linggo.
Masyado na yung nakakabahala, anak. Pero si Mang Santiago lang po may kakayaan na gumamit nun. Kasi isa po siyang manunugis. Tama ka sa sinabi mo. Pero sa palagay ko, ay pinapatagal niya talaga ang pagpatay sa aswang. Kung anong dahilan niya ay hindi ko alam. Kaya mas mabuting kunin ko na lang sa kanya ang anting-anting na yun. At baka mas magamit pa yun ng ibang tao ng tama. Tay, huminahon po muna kayo. Alam ko po na natatakot po kayo sa dami ng mga namamatay pero magtiwala lang po kayo kay Mang Santiago. Baka po kasi mas lalo pong lumakas si Aling Mirna ngayon. Kumpara po noon, kaya nahihirapan po si Mang Santiago na patayin siya. Bigyan pa po natin siya ng pagkakataon. Huwag po kayo magpadalos-dalos sa desisyon nyo. Saka, baka po pag kinuha nyo sa kanya yung anting-anting, ay hindi maging maganda ang tingin ng mga tao sa inyo. Natigilan si tatay sa sinabi ko na yon. Matiim siyang tumitig sa kawalan na para bang may pinag-iisipan siya. Makalipas ang ilang sandali, ay tumango siya. Sige, makikinig ako sa iyo, anak. Bibigyan ko pa ng pagkakataon si Santiago. Pero kapag may namatay na naman, ay babawiin ko na talaga sa kanya ang anting-anting. Basta tayo magtiwala lang po tayo kay Mang Santiago. Makikita nyo, isang umaga ay gigising po tayo sa balita na napatay niya na po ang aswang. Sa kabila ng sinabi kong yon, ay meron din naman akong pagdududang naramdaman kung ginagawa ba talaga ni Santiago ang lahat para tugisin ang aswang. Mag-iisang buwan na kasi siyang nasa baryo namin, pero kahit isang beses ay hindi namin narinig na nagawa na niyang makaharap ang aswang. Ganun pa man, may parte pa rin ng utak ko na nagsasabi na baka sadyang mailap na ang aswang at kahit ang kagaya ni Santiago ay nahihirapan na yung tugisin. Nang araw na yon ay walang pasok si tatay sa trabaho at wala rin akong pasok sa school. Dahil sumahod si tatay kahapon, ay inaya niya akong magtungo sa palengke para bumili ng ulam na lulutuin niya para sa aming pananghalian. Sa palengke ay bumili si tatay ng gulay na panggisa at isda na ipiprito niya. Habang naglalakad kami pauwi, ay nakasalubong namin si Santiago. Kinabahan ako ng bagya dahil nagkaroon ako ng hinala. Nakakausapin ni tatay si Santiago at hindi nga ako nagkamali. Santiago, sandali! Kumusta na pala ang pagtugis po sa aswang? Sa ngayon, nahihirapan ako matukoy kung ano ang susunod niyang galaw. Alam ko nagtataka kayo kung bakit mas dumami ang namatay kahit na nasa akin ang anting-anting. Pero mukhang mas naging matalino ang aswang na yon at umaatake siya sa lugar na alam niyang wala ako. Pero isa sa kapangyarihan ng anting-anting na yon ay ang mararamdaman mo kung nasa ng aswang. Malalaman mo rin kung nasa paligid mo lang siya. Hindi ko alam ang bagay na yan. Hanggang ngayon kasi ay naninibago pa ako na meron akong ginagamit na anting-anting. Nasanay kasi ako na wala akong ganun. Naiintindihan ko pero sana ay mapatay mo na ang aswang sa lalong madaling panahon. Inuutusan mo ba ako, Erneng? Sa kung ano ang dapat kong gawin? Hindi kita inuutusan. Ipinapaalala ko lamang sa iyo ang dahilan kung bakit ka nandito sa aming baryo. At isa pa, kung balak mo kung sumbatan sa tulong na ginagawa mo sa amin, ipapaalala ko rin sa iyo na ikaw ang nag-alok na tulungan kami. Kaya sana, tapusin mo na ang dapat mong gawin, Santiago. Isa pa, teka lang. Bakit hindi mo suot ang anting-anting? Sinusuot ko lamang yun sa tuwing lumalabas ako kapag gabi. Aba, dapat ay palagi mo suot yun upang magkaroon kayo ng koneksyon. Eto ang tandaan mo. Isang tao pa ang mamatay ng dahil sa aswang. Pasensya na, pero babawiin ko na sa iyo ang anting-anting. Kenzo, tara na anak. Umuwi na tayo. Hindi na nagawang makapagsalita ni Santiago dahil parang nagulat siya sa mga sinabi ni tatay. Kahit ako ay hindi makapaniwala na masasabi yun ng tatay ko kay Santiago. Tay, bakit niyo po kinausap ng ganun si Mang Santiago? Baka magalit yun o kaya isumbong niya kayo kay Kapitan. Wala akong pakialam kahit magalit siya o magsumbong pa siya kahit na kanino.
Ano ba masama sa sinabi ko? Kung nasaktan siya, ibig sabihin ay hindi niya talaga ginagawa ang dapat niyang gawin kung bakit siya nandito. Ang tapang niya naman po. Buti, hindi ka binalibag naman Santiago. Parang bigla kasing umusok yung ilong niya sa galit eh. Pabayaan mo siya. Kailangan niyang marinig ang mga salitang yun para magising siya. At sana ay nagising na siya sa mga sinabi ko. Anak, buhay na ang pinag-uusapan dito. Kaya hindi natin kailangan maging mabait sa mga taong nagsasabing tutulungan tayo. Kailangan nating maging matalino upang makita natin kung sino nga ba ang dapat nating pagkatiwalaan. Ang ibig niyo po ba't sabihin? Ay wala po kayong tiwala kay Mang Santiago? Nung una ay meron. Pero habang tumatagal ay parang nawawala na ang tiwala ko sa kanya. Imbis kasi na marisolba ang problema natin, sa pagdating niya, ay para bang pakiramdam ko mas lumala pa eh. Sa pagkakataon na yon, ay nakuha ko na ang punto ng tatay ko. Kahit ako ay napaisip kung ginagawa nga ba talaga ni Mang Santiago ang sinabi niyang gagawin niya, ang kaya niya, para maligtas lamang ang aming lugar mula sa aswang. Nagkaroon ako bigla ng duda kung ano nga ba talaga ang ginagawa ni Mang Santiago at patuloy na nadadagdagan ang biktima ng aswang. Nang sumunod na araw, isang masamang balita ang kumalat sa aming baryo. Isang binata ang sunod na naging biktima ng aswang. Kalunos-lunos ang kanyang sinapit dahil nasa gitna ng kalsada ang kanyang bangkay at marami ang nakakita. Alam ko na sa pagkakataon na yon ay handa nang kunin ni tatay ang anting-anting mula kay Santiago. Hindi ko na pinigilan pa si tatay nang umalis siya para puntahan si Santiago upang kunin ang anting-anting ni Lolo Fabian. Naisip ko na tila wala ring silbi para kay Santiago ang anting-anting, kaya mas mabuti pang bawiin na lang yon. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik si tatay at napansin ko na hindi maganda ang timpla niya. Tay, ano po? Nabawi niyo na po ba kay Mang Santiago yung anting-anting? Hindi. Ang sabi ni Kapitan ay umalis si Santiago. Meron daw pinuntahan at mamayang gabi pa ang balik. Eh di bukas niyo na lang po kukunin sa kanya yun. Hindi ko na kayang hayaan na lumipas pa ang isang gabi na hawak pa rin ni Santiago ang anting-anting ni tatay. Sinasayang lang niyang kapangyarihan nun. Mamayang gabi, pagdating niya, ay kukunin ko na yun sa kanya. Eh paano po tay? Kung hindi niya po ibalik sa atin. Aba, hindi pwedeng hindi niya ibalik yun. Ipinahiram lang natin yun sa kanya. At sinabihan ko na siya na kapag may namatay na naman, ay kukunin ko na yun sa kanya. Medyo kinabahan ako sa magiging pagbawi ni tatay ng anting-anting mula kay Santiago. Pero naniniwala ko na yun ang tamang gawin. Tila hindi kasi ginagamit ni Santiago ang totoong kapangyarihan ng anting-anting. Hindi siya kagaya ni Lolo noon, na basta nakasabit sa leeg niya ang anting-anting ay walang aswang ang nakakaligtas sa kanya. Pagsapit ng 8:00 ng gabi ay nagpaalam si tatay sa akin na pupuntahan niya si Santiago sa bahay ni Kapitan Dado. Sumama ako sa kanya at pinayagan naman niya ako. Dahil sa banta ng aswang ay nagdala si tatay ng matalas na itak dahil wala kaming ideya sa kung anong maaaring mangyari sa labas. Pagdating namin sa bahay ni Kapitan ay walang tao ron. Hinanap namin si Man Santiago at nakita namin siya nakasama si Kapitan Dado na naglalakad. Malalaki ang mga akbang na lumapit si tatay sa kanila. Erning, anong ginagawa mo rito sa labas na ganitong oras? At kasama mo pa si Kenzo? Umuwi na kayo at delikado. Uuwi rin po kami, Kapitan. Kapag nabawi ko na po kay Santiago ang anting-anting. Ano ka mo? Bakit mo naman yung babawiin? Gayong hindi pa nga niya napapatay ang aswang. Dahil walang silbi ang kapangyarihan ng anting-anting ng tatay ko kung hindi niya yung ginagamit, Kapitan. Hindi niyo po ba napansin
Simula po nang ibigay ko kay Santiago ang anting-anting, ay mas lalong dumami ang naging biktima ng aswang. Kabaligtaran yon sa inaasahan nating lahat na wala nang mamamatay dahil sa anting-anting. At tignan nyo, hindi na naman niya suot ang anting-anting. Malinaw na hindi niya kailangan ng bagay na yon. Tama ka. Hindi ko yun sinusuot nito mga nakaraang gabi. Dahil tila peke naman ang anting-anting na yon. Hindi ko nararamdaman na lumalakas ako kahit suot ko yun. Para sa kaalaman mo, ang anting-anting na yon ang nagligtas sa aming lahat laban sa aswang na si Mirna. At kung hindi mo naman yung ginagamit, ay mas mabuti pang ibigay mo na sa akin. Ibalik mo na ang anting-anting ng tatay ko. Pasensya na. Pero hindi ko dala ngayon ang anting-anting. Hayaan mo. Bukas ng umaga, ay ako mismo maghahatid doon sa bahay mo. Mawalang galang na. Pero, pwede bang umuwi na kayo ng anak mo? Pasyado na kayo nakakaabala sa ginagawa kong pagbabantay dito sa baryo nyo. Huwag kang mag-alala, Erning. Ipapaalala ko kay Santiago bukas at tungkol sa pagbabalik niya ng anting-anting sa iyo. Tinapik ni Kapitan Dado ang balikat ni tatay at saka sila umalis ni Santiago. Malalim ang paghinga ni tatay. Ramdam ko ang labis na tensyon na nararamdaman niya ng sandaling yon. Hinawakan ko ang kamay ni tatay at tumingin ako sa mukha niya. Umuwi na po tayo. Baka makita po tayo ng aswang dito eh. Hindi. Hindi tayo uuwi nang hindi natin dala ang anting-anting. Kukunin ko yon ngayong gabi. Nagmamadaling naglakad si tatay pabalik sa bahay ni Kapitan Dado. Pinilit niyang buksan ang isang bintana at matagumpay niya yung nabuksan. Pumasok doon si tatay at wala akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Tay, ano pong gagawin natin dito? Mali pong pumasok sa bahay ng iba. Di po ba? Alam ko, anak. Pero maiintindihan naman siguro ni Kapitan itong gagawin ko. Kung magagalit siya ay wala akong pakialam. Basta, kukunin natin ngayon ang anting-anting ng lolo mo. Pumasok si tatay sa isang kwarto. Pero kwarto yun ni Kapitan Dado. Hanggang sa isa pang kwarto ang pinasok niya. At sa pagkakataon na yun, ay sigurado na kami na yun ang kwartong ginagamit ni Santiago. Nagsimulang maghalugog si tatay at ginaya ko na ang ginagawa niya kahit kinakabahan ako. Isang traveling bag ang hinila ko mula sa ilalim ng papag. Binuksan ko yun at isa-isa kong inalis ang mga damit na naroon. Isang litrato ang nalaglag sa sahig at marahan ko yung dinampot. Nanlamig ako nang nakita ko kung ano ang nasa litrato. Ayos na. Nakita ko na ang anting-anting ni tatay. Ayusin na natin ang mga gamit dito at umalis na tayo. Tay, sandali. Halika po rito. May kailangan po kayong makita. Ano ba yan? Huwag mong pansinin yan. Ibalik mo na ang mga damit na yan ni Santiago sa bag niya para makaalis na tayo rito. Tignan niyo po muna to. Bilisan niyo po. Lumapit si tatay sa akin at kinuha niya ang litratong hawak ko. Nang tignan niya yon, ay bumakas ang gulat sa kanyang muka. Ang nasa litrato kasi ay si Santiago at si Aling Mirna. Magkatabi sila at malinaw na meron silang relasyon. Hanggang sa pinabasa sa akin ni tatay ang nasa likod ng litrato. Ipagiganti ko ang ginawa nila sa'yo, nanay. Tay, yun po nakasulat sa likod. Ang ibig po ba't sabihin, anak ni Aling Mirna, si Mang Santiago? Kung ganun, isa rin pong aswang si Mang Santiago. Sinasabi ko na nga ba? Tama ang kutob ko sa Santiagong yun. Kaya pala mabigat ang loob ko sa kanya na ibigay sa kanya ang anting-anting ni tatay. Dahil isa siyang aswang. At malamang, hindi si Aling Mirna ang aswang na pumatay sa mga tao dito kundi si Santiago mismo. Ginagawa niya yon dahil siya ang nagiganti para sa nanay niya. Kailangan pong malaman ni Kapitan tong nalaman natin. Dapat po niyang malaman na isang aswang si Mang Santiago. Umuwi ka na sa bahay natin at ako na ang bahalang maghanap kina Santiago. Sige na. Pero tay,
ba ako ano pong mangyari sa inyo eh. Sige na anak, kaya kong sarili ko. Meron akong dalang itak at nasa akin ang anting-anting na ito. Naniniwala ako na hindi ako nito pababayaan. Matapos yun, ay isinabit ni tatay sa leeg niya ang anting-anting. Lumabas na kami sa bahay ni Kapitan Dado. Gustuin ko mang samahan ang tatay ko, ay alam ko na hindi siya papayag. Nagkunwari na lang akong pauwi sa bahay. Pero nang nakalingat si tatay, ay lihim ko siyang sinundan. Hindi ko kasi kayang manatili sa bahay habang hindi ko alam ang nangyayari sa kanya. Nang sandaling yun, ay naging malinaw na sa akin ang lahat at napagdugtong-dugtong ko ang mga pangyayari. Si Santiago ang aswang na pumasok sa bahay namin para hanapin yung anting-anting. Nagawa niyang makapasok doon dahil nung umaga bago mangyari yun ay pinapasok ko siya sa bahay namin. Malinaw din na kaya niya kinuha ang anting-anting ay upang hindi namin yun magamit laban sa kanya. At nagpapanggap siyang manunugis. Pero ang totoo ay inuubos niya ang tao sa aming baryo bilang parte ng kanyang paghihiganti. Hindi nagtagal ay nakita na ni tatay sina Santiago at Kapitan Dado. Nagtago ako sa likod ng isang puno na nasa tabi ng daan at mula roon ay kita ko at dinig ko ang nangyayari. Kapitan! Lumayo ka sa aswang na yan! Erning! Sinong aswang ba ang tinutukoy mo? Sino pa ba? Kundi yan si Santiago! Teka nga, ano ba sinasabi mo? Naihibang ka na ba? May galit ka ba sa akin? At sinisiraan mo ako kay Kapitan? Bistado na kita, Santiago. Nakita namin ang anak ko ang litrato mo sa mga gamit mo sa bahay ni Kapitan. Kasama mo sa litrato na yon si Mirna at malinaw na nanay mo siya. Kapitan, hindi si Mirna ang aswang na naghihiganti sa atin, kundi si Santiago mismo. Anak siya ni Mirna. Sandali lang, naguguluhan ako. Santiago, totoo ba sinabi ni Erning? Anak ka nga ba ni Mirna? Sa tingin ko, ay wala ng dahilan pa para maglihim ako sa inyong lahat. Oo, Kapitan. Tama ang lahat ng sinabi ni Erning. Nanay ko si Mirna. At nandito ako sa lugar nyo para ipaghiganti ang ginawa nyo sa kanya. Nang bumalik siya sa lugar namin at nalaman ko ang nangyari sa kanya, ay nangako ko sa sarili ko na kapag nasa hustong edad na ko, ay ipaghihiganti ko ang ginawa nyo sa kanya. Hayop ka! Niloko mo kaming lahat! Manloloko ka! Sa isang kisap mata ay nagbago ng anyo si Santiago at naging isa itong mabangis na aswang. Tatakbo sana si Kapitan Dado, pero sinunggaban kagad siya ng aswang. Padapang bumagsak si Kapitan Dado. Akmang kakalmutin siya ng aswang sa likod, pero mabilis na tumakbo si tatay. Sinaksak niya sa likod ang aswang gamit ang matalas niyang itak. Humarap ang aswang kay tatay at malakas siya nitong hinampas sa muka gamit ang braso nito. Halos lumipad si tatay sa lakas ng pagkakahampas sa kanya. Napasalampak siya sa lupa at dumugo ang gilid ng labi niya. Nilubayan ng aswang si Kapitan Dado at marahan yung naglakad palapit kay tatay. Huminto ang aswang at saka ngumisi. Alam mo bang ikaw at ang-anak mo sana ang huli kong papatayin? Dahil kayo ang kadugo ng taong naging dahilan ng naging paghihirap ng nanay ko. Nasa utak ko na kung paano ko kayo pahihirapan bago ko kayo patayin. Pero sinira mo ang lahat ng plano ko. Kaya pasensya ka na kung papatayin na kita at ang anak mo ngayong gabi. Nararapat lang
na maranasan ng nanay mo kung ano nangyari sa kanya sa lugar na ito. Marami siyang pinatay, kaya dapat ay buhay niya rin ang maging kapalit. Hindi ang nanay ko ang pumatay sa mga taong yun. Wala siyang kinalaman doon. Ibang aswang ang may kagagawan ng pagpatay na nangyari doon dito. Pinagbintangan niyo siya sa isang bagay na hindi niya ginawa dahil lang sa isa siyang aswang. Yan ba ang sinabi ng nanay mo sa'yo? Pues, sinungaling siya na kagaya mo. Galit na sumigaw si Santiago at sumugod ito kay tatay. Mabilis na tumayo ang tatay ko at sinubukan niyang labanan ang aswang. Nakita ko ang kakaibang bilis at lakas niya at sigurado ko na dahil yun sa anting-anting na gawa sa pangil ng gabunan, bawat atake ng aswang kay tatay ay matagumpay niyang nadidepensahan. May ilang beses din niyang nasusugatan ang aswang gamit ang kanyang matalas na itak. Sandali silang huminto sa paglalaban at matiim na nagtama ang kanilang mga nanlilisik na mga mata. Hindi ako natatakot sa'yo, Santiago. Kung ako sa'yo, ay sumuko ka na lang, Diablong Bongka. Harapin mo ang kaparusahan na nararapat sa'yo. Gayon pa ba ako susuko kung kailan abot kamay ko na ang katapusan ng aking pag-iigante? Papatayin kita at isusunod ko ang anak mo at lahat ng tao rito. Hindi ako papayag na gawin niyo sa akin ang ginawa niyo noon sa nanay ko. Sisiguraduhin kong hanggang sa impyerno ay magsisisi kayo sa ginawa niyo sa kanya. Sumugod si tatay sa aswang, pero bigla yung nawala sa kanyang harapan. Nagulat na lang ako nang lumitaw ang aswang sa likod ni tatay at kinalmot nun ang likod ng tatay ko. Pagharap ni tatay sa aswang, ay sinunggaban naman siya nun sa balikat at mariin siyang kinagat dun. Nanghihinang napaluhod si tatay. Hindi ko na napigilang lumabas sa aking pinagtataguan habang ako ay umiiyak. Tatay! Kenzo! Anong ginagawa mo rito? Hindi ba sabi ko sa'yo ay umuwi ka na? Tama-tama. At nandito ang anak mo. Hindi na ako mahihirapang patayin kayong dalawa. Ano, Erling? Ang akala ko ba ay makapangyarihan ang anting-anting na suot mo? Anong nangyari? Bakit hindi mo ko kayang patayin kahit suot mo na yan? Ako na lang ang patayin mo. Huwag mong idamay ang anak ko sa pag-iiganti mo. Hindi pwedeng hindi ko siya patayin. Dahil kadugo din siya ni Fabian. Uubusin ko ang lahi ni Fabian hanggang sa kahuli-huli ang henerasyon. Namatay ang nanay ko ilang araw matapos niyang makabalik sa bahay namin. Buhay ang kinuha niyo, kaya buhay din ang kapalit na kukunin ko. Itinaas ng aswang ang matutulis niyang mga kuko. Alam ko na sa sandaling yun ay tatapusin na ni Santiago ang buhay ng tatay ko. Tumakbo ako papalapit kay tatay para sana pigilan ang aswang. Pero bago pa ako makalapit, ay sinaksak na ni tatay sa tiyan ang aswang gamit ang kanyang itak. Napamaang ang aswang dahil inakala niya siguro na mahina na si tatay matapos ng mga sugat na kanyang nakuha. Mabilis na tumayo si tatay at hinila niya ang pangil ng gabunan na nakasabit sa kanyang leeg at ibinao niya yon sa tapat mismo ng puso ng aswang nang may kasamang panggigigil. Huwag mong minamalitang anting-anting ng tatay ko dahil wala kang alam sa kung ano ang kaya nitong gawin.
Napaatras ang aswang hanggang sa pahiga siyang bumagsak sa lupa. Nagsimulang umusok ang kanyang katawan hanggang sa para siyang kandila na mabilis na natunaw. Tila binuhusan ng matapang na asido ang aswang hanggang sa pati ang buto niya ay nalusaw na rin. Kinuha ni tatay ang pangil ng gabunan at sinilid niya yon sa bulsa ng kanyang pantalon. Hindi ako makapaniwala na nagtagumpay ang tatay ko. Napaslangin ang mabangis na aswang. Sa sobrang tuwa ko ay tumakbo ako papunta sa kanya at mahigpit ko siyang niyakap. Ang galing niyo po, tay! Natalo niyo po si Santiago! Malamang, hindi ako papayag na pati ikaw ay saktang kanya. Kaya talagang ginawa ko ang lahat, anak. Mapatay ko lamang siya. Pero, paano niyo po nalaman na pwedeng gamitin sa ganung paraan yung anting-anting po ni Lolo? Itinuro sa akin yun ng lolo mo, anak. Ang totoo kasi niyan, sa akin niya dapat ipapamana yung anting-anting na yun eh. Pero tumanggi ako. Kasi gusto ko ng tahimik na buhay. Pero kanina, wala na akong nagawa kundi makipaglaban sa aswang dahil pinagbantaan niya na ang buhay mo. Napakahusay ng ginawa mo, Erneng. Sa wakas, wala na ang aswang. Babalik na ang katahimikan sa lugar natin ngayon. Ang husay po ng ginawa niyo, Kapitan. Nagtago lang po kayo at hindi niyo man lang tinulungan si tatay kanina. Pasensya na kayo. Pinangunahan kasi ako ng takot. Isa pa, alam niyo naman na matanda na ako at hindi ko na kayang makipaglaban pa sa aswang. Ayos lang yung Kapitan. Ang importante ay wala na ngayon si Santiago. Patay na ang aswang. At sana, maging malaking aral to sa inyo at sa ating lahat na hindi porke magandang ipinapakita ay may maganda na ring intensyon. Matuto tayong kumilatis ng taong pagkakatiwalaan natin sa susunod. Patawarin niyo ako. Kung hindi sana ako nagtiwala kay Santiago, ay hindi mangyayari ang lahat ng ito sa atin. Wala kang kasalanan, Kapitan Dado. Pare-parehas lang tayong nagoyo ng Santiago na yon. Ang mabuti pa, ay samahan niyo na lang ako kay Mang Fidel para magamot niya ang mga sugat ko. Agad naming dinala ni Kapitan Dado si tatay sa albularyo para magamot ang malalalim niyang sugat. Sa mga sumunod na araw, ay wala nang pag-atake ng aswang sa baryo namin at muling naging payapa ang gabi. Labis ang pasasalamat ng lahat kay tatay at dahil sa nangyari, ay marami ang nakakilala sa kanya. Bilang pagkilala sa kabayanihan niya, nagbigay ng pinansyal na tulong ang lokal na pamahalaan sa amin. Ginamit namin ang tulong na yon para magtayo ng isang maliit na negosyo. Itinigil na namin ang pagtitinda ng mga anting-anting at ang mga natira ay itinabi namin bilang alaala ni Lolo Fabian. Sa kasalukuyan ay buhay pa rin ang negosyong itinayo namin ni tatay. May sarili na akong pamilya at may mga anak na rin ako. Minsan, ikinikwento ko sa kanila ang nangyari sa amin. Pero, hindi sila naniniwala at iniisip nilang gawa-gawa ko lang yon. At dahil sa naging karanasan namin ng tatay ko, ay natutunan ko na ang galit at paggiganti ay walang magandang maidudulot sa tao. Nakita ko kung paano nasira ang buhay ni Santiago dahil sa galit niya at kung paano halos masira ang aming baryo dahil sa paggiganti. Mas mabuti pa ring piliin ang pangunawa at magpatuloy sa buhay nang walang kinikimkim na puot. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana ay may napulot po kayo na magandang aral. Sa kwentong ating napakinggan ay muling pinapatunayan na ang tiwala ay hindi basta-basta nakukuha
at hindi rin basta-basta ibinibigay, sapagkat ito ay bunga ng panahon, karanasan at mga sugat na minsang nagpatatag sa ating puso. Hindi natin alam kung minsan, kung sino pa ang may pinapakitang matigas o tila may masamang anyo, ay siya pa pala ang tunay na kakampi. At kung sino naman ang lubos nating pagkakatiwalaan, ay siya pa ang magiging balakid sa ating landas at maaaring ikapahamak ng lahat. Ganito ang buhay, puno ng aral at pagsubok na magtuturo sa atin na maging maingat, ngunit hindi mawalan ng kabutihan sa puso. Sa kabila ng sakit at pagkakanulo, ang paghihiganti ay hindi dapat maging daan, sapagkat sa sandaling piliin natin ang gumanti, unti-unti rin nating sinisira ang ating sarili. Ang galit ay apoy na unang tumutupok sa may hawak nito. Kapag tayo ang nagbigay ng kaparusahan, tila inaagaw natin ang hustisya na nararapat lamang sa Panginoong Diyos, at nawawala na ang pagkakataong ang kanyang banal na katarungan ang mangusap. Mas dakila ang pagpapatawad kaysa sa pagganti, at mas malaya ang pusong marunong magbitaw kaysa sa pusong kumakapit sa galit. Sabi nga sa Roma, Kabanata 12, talata 19, mga minamahal, huwag kayong magiganti. Ipaubaya ninyo sa puot ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang pagiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Nasasabi rin sa Kawikaan, Kabanata 3, talata 5, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sarili mong kaunawaan. At sa huli, sinabi rin sa Efeso, Kabanata 4, talata 31 hanggang 32, alisin ninyo ang lahat ng kapaitan, galit at puot, at maging mabait kayo sa isa't isa. Mahabagin at magpatawaran, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoong Diyos. Sa huli, ang tunay na lakas ng tao ay hindi nasusukat sa kakayahang gumanti, kundi sa kakayahang magpigil, magpatawad at magpatuloy ng may malinis na konsensya. Maaaring tayo ay masaktan, malinlang, mabigo sa mga taong pinagkatiwalaan natin, ngunit hindi nito dapat baguhin ang kabutihan na nananahan sa ating puso. Ang Diyos ang nakakakita ng lahat, ang tahimik na luha, ang mga sugat na hindi nakikita, at ang mga laban na walang nakakaalam. Kaya, piliin natin magtiwala sa kanyang hustisya, sapagkat sa kanyang panahon at paraan, ang katotohanan ay lilitaw, at ang bawat puso ay tatanggap ng nararapat. Sa pagpapalaya sa galit, pinipili natin ang kapayapaan. Sa pagpapatawad, pinipili natin ang liwanag. At sa pagtitiwala sa Diyos, pinipili nating lumakad ng may pag-asa, kahit ang landas ay mahirap at hindi tiyak. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Hanggang sa muli, at pagpalain nawa po kayo ng Diyos na may kapal.